Ang Intramuros ay isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa Maynila. Itinatag ito noong June 24, 1571 ng mga Espanyol na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Kilala ito sa tawag na The Walled City dahil nagmula sa salitang Kastila ang intra na ibig sabihin ay loob at muros naman ay pader. Sa madaling salita, ang Intramuros ay ang bayan na napapaligiran ng mga pader. Ginawa ito bilang fortress para protektahan ng Spanish colonial government, military forces at mga settlers mula sa mga atake ng foreign enemies at local uprising. Ang mga pader, gates at moats ay pumapalibot sa mga importanteng buildings tulad ng Fort Santiago, government office, mga simbahan at tirahan ng mga Spanish officials. Nagsilbi ang Intramuros bilang political, military, religious at cultural center ng Spanish colonial rule sa loob ng mahigit 300 years. Malaki ang damage na natamo nito during World War II, lalo na sa Battle of Manila noong 1945, kung saan nawasak ang karamihan sa mga original structures. Ngayon, ang Intramuros ay isang historic district at popular na tourist spot. So ngayon guys, nandito tayo sa Baluarte de San Miguel. Itinayo noong 17th century or 1500s. Nagsilbi ito bilang kuta o base ng ating mga kababayang Pilipino noong unang panahon ng Spanish colonial era. At dito rin ikinulong ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal bago siya iginarote. At maraming Pilipino ang nakinabang dito noong Spanish colonial era dahil dito sila nagtago at nakibahay sa Baluarte de San Miguel na matatagpuan sa Intramuros, Manila. At sa kasalukuyang panahon, isa na ito sa pinakasikat na historical structure dito sa buong Pilipinas. And that's Baluarte de San Miguel. Thank you. Ang Baluarte de San Miguel ay isang seaside defense ng Fort Santiago. Ito ay tinayo noong 1609. Ito ay pinangalan kay Saint Michael de Arcangel at nagsilbi upang protektahan ang pasukan sa pangunahing kuta ng napapadalang lungsod o ang The Walled City. It was used by the Spanish colonial military for coastal defense and surveillance. Ang Baluarte de San Miguel ay itinayo noong ika-1695. At ito ay isang military facilities na itinayo ng mga Kastila dito sa Intramuros. Ang Baluarte de San Miguel ay nagkapanatili ng kultura at kasaysayan ng bansa. Nag-aambag sa ekonomiya sa pamamagitan ng turismo at nagbibigay ng pagmamalaki sa mga residente. Ang Baluarte ay simbolo ng kolonyal na kasaysayan ng Pilipinas at nagkapakita ng arkitekturang Espanyol. Ito ay nag-iiwan ng lasting legacy bilang tagapag-ingat ng kasaysayan at pinagmulan ng kultura ng Pilipinas. Pagkatapos ng digmaan, ang Baluarte de San Miguel ay isinaayos at ginawang public park. Noong 2014 naman ay idineklara ito bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines. Pinakamahalagang feature nito ang makakapal na pader na gawa sa adobe, coral stone, bricks, and lime mortar. At may espasyo para sa kanyon at may espasyo rin para sa watchtowers. Ang disenyo nito ay para sa depensa at pagbabantay. Ipinapakita nito na noong panahon ng Kastila, mahalaga ang protection at kontrol sa kolonya. Simbolo ito ng militarisadong kultura ng pananakop. Ang disenyo ay ganap at simpleng funksyonal, hindi para sa ganda pero para sa security. Nakatawag ito ng Spanish colonial style na may combination ng European at local materials, functional, sturdy, and made of depending the Intramuros. Ang maingat at napangalaga ang Baluarte de San Miguel ay nagbibigay sa mga bisita ng pagkakataong maranasan mismo ang arkitektura noong panahon ng mga Kastila. Ito rin ay napapalibutan ng matitibay na pader at payapang kapaligiran, which is a perfect place for relaxation. Higit pa sa isang tanawin nitong taglay, nagbibigay rin ito ng nakakainganyong impormasyon ng kasaysayan ng Pilipinas.
Spanish Barracks ay unang itinayo noong ika-16 na siglo. Ang mga pangunahing makasaysayang kaganapan na nauugnay dito ay kinabibilangan ng ika-16 na siglo, konstruksyon ng brick barracks, 1571, konstruksyon ng Fort Santiago, isang kuta na itinayo ng Spanish navigator at gobernador na si Miguel Lopez de Legazpi para sa bagong tatag na lungsod ng Maynila. 1589 to 1592, konstruksyon ng batong kuta sa loob ng Fort Santiago. 1645, pinsala sa kuta mula sa isang lindol. 1896, pagkakulong ni Jose Rizal sa Fort Santiago. At 1945, pagkasira ng kwartel ng mga Espanyol noong labanan sa Maynila. The Spanish barracks in the Philippines were military structures used by the Spanish colonial government to house soldiers, especially the Guardia Civil, and maintain control over the population. Located in strategic areas like Fort Santiago, these barracks served as command posts and were symbols of Spanish authority. They played key roles in major uprisings such as the 1872 Cavite Mutiny and the Philippine Revolution, where Filipino revolutionaries targeted them as part of their fight for independence. These barracks became central to the struggle between Spanish colonial forces and Filipino resistance. Ang Spanish barracks ay binuo sa luma na matitibay na materyales gaya ng bato, kahoy at apog. Makikita sa disenyo nito ang mga malalaking arko, mga kapal na pader at mga detalyadong ukit. Nakikita ang mga katangian nito na noong panahon ng kolonyalismo ay mahalaga sa kanilang reliyon at pagpapakita ng kapangyarihan. Ang ganitong disenyo ay may halong kultura ng mga dayuhan, lalo na ang mga Espanyol. Kaya masasabi natin na ang itsura at disenyo ng lugar na ito ay sumasalamin sa kultura, paniniwala at layunin ng mga tao noong panahon na iyon. Guys, nandito nga pala tayo sa loob ng Fort Santiago. So, ito nga pala si Lolong, as you can see. Yan, kung maalala nyo, siya nga pala yung na-measure ng na 6.17 meters. So, siya yung isa sa pinakamalaking crocodile. So, sa atin, siya yung pinakamalaking crocodile. What's up guys, dito nga pala tayo sa Fort Santiago. So, trivia muna tayo. Alam niyo bang merong dungeon dito sa loob na ito? Kung saan dito pinahirapan yung mga Pilipino ng mga Kastila. So tara! Dito po tayo ngayon sa Fort Santiago at ito po ay matatagpuan sa Intramuros, Manila. Ito po ay isang makasaysang lugar sa ating bansa at ito po ay tinayo ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1571. Ito din po ay nagsilbing depensa militar noong panahon ng Espanyol at naging mahalaga sa pagprotekta ng lungsod laban sa mga dayuhang mananakop. At tagang Fort Santiago sa Pilipinas dahil dito dinala si Jose Rizal at dito siya kinulong noong 1896. At ngayong panahon natin sa kasalukuyan ay isa na itong makasaysayang lugar sa Pilipinas at isa rin itong museum at isa sa pinakatanyag na lugar dito sa Pilipinas. In 1571, Spanish Conquistador Miguel Lopez de Legazpi re-established Raja Soliman's Manila as the new capital for the growing Spanish Empire in the Far East. Isang permanenteng tampok ng Fort Santiago ay ang relief carving ng St. James the Great. Santiago Matamoros sa pangunahing portada. Ang imahe na ito ay kumakatawan sa patron ng Espanya at kuta. Ang disenyo ng Fort Santiago ay sumasalamin sa arkitekturang Espanyol at militar ng panahon na nagpapakita ng teknolohiya at resource na available noong ika-16 na siglo. Dito tayo ngayon sa Fort Santiago kung saan kinulong si Rizal bago siya ma-execute. Dahil doon, naging makasaysayan ng lugar na ito.
at naging tourist attraction ang lugar na ito at madaming turista ang nagpupunta dito para masaksihan ng history ng lugar na ito. The Fort Santiago evolved from a simple 16th century wooden structure into a complex stone fort, undergoing expansion and modifications throughout the Spanish colonial period. So basically, sinasabing nasira ito noong Rebolusyong Pilipino at ikalawang digmaang pandaigdig or World War II at naging bilangguan sa magkabilang panig ng tunggalian. Pagkatapos ng gyera, ang malawakang pagpapanumbalik ay nagbigay daan sa pagbabago nito bilang isang museo at bantayog na nagpapanatili ng kahalagahan nito sa kasaysayan habang nagdadagdag ng mga pasilidad para sa mga turista. Ang Fort Santiago sa Intramuros ay pinangangalagaan ngayon bilang isang makasaysayang lugar na bukas sa publiko. Ipinamamahala ito ng Intramuros Administrasyon na nagsasagawa ng mga pagkukumpuni at konserbasyon upang mapanatili ang orihinal na anyo ng mga pader, gusali at estruktura ng port. While the fallen Raz wooden citadel was rebuilt as the headquarters for Spain's military. The first Spanish fort, a palisaded structure of logs and earth, was destroyed not long after establishment. When in 1574, the Chinese pirate Lin Feng Limahong launched an almost successful siege of Manila. The Spanish army repelled the attack, but the fort, in realization of its defects, was rebuilt in stone. The present fort, constructed using volcanic tuff, was built between 1589 and 1592. It was named after St. James, the Moor slayer known by the Spanish as Santiago Matamoros. The fort is notable for being a headquarters of the armies of several foreign powers in Philippine history, including the Spanish from 1571 to 1898, the British 1762 through 1764 during the 7 Years' War, the Americans 1898 to 1946, and the Japanese 1942 through 1945. So guys, pagkatapos natin sa Intramuros, nandito na tayo ngayon sa Rizal Park. So, tara na't libutin to. Let's go! So, alam nyo ba na ang Rizal Park o Luneta is dating lugar ng pagbitay? Bago pa ito maging isang parke, ang lugar na ito ay kinikilala bilang Bagong Bayan. Isang malawak na espasyo kung saan sinasagawa ang pampublikong pagbitay ng mga Pilipinong itinuturing na kalaban ng mga Kastila. Dito mismo binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30, 1876, pero hindi sa mismong monumento.